rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Katatapos lang namin mag-dinner. Ang ulam namin yung parang bok choy na meron siyang laman-laman na may gulay, na may soup. Ayun ang kinain namin. Ang sarap-sarap. Tapos ang dami niyang paminta. So alam nyo ba yung bok choy? Di ba masarap yon? Ayun. Tapos kaninang umaga nga, ayun nga, Diyos ko, pumunta ako school. Nagising ako 4:30. Tapos parang ayaw pa bumangon ng katawan ko kasi talaga gusto ko pang matulog. Alam mo yun, kasi di ba kagabi nag-live nga ako, anong oras na ako natapos. Anyway, so eto na nga, naganap na kanina ang Miss International. Pagkatapos ng Miss Grand last night, eto naman, Miss International naman kaninang hapon. At nakakaloka guys kasi syempre hapon siya ginanap. At medyo mahaba-haba yung pageant nila, inabot ng 3 oras, ganon. Anyway, maganda yung presentation na napanood natin ngayon sa Miss International. To be honest, nag-level up sila ng bonggang-bongga. And then, ayun, na-excite ako. So, kahapon kasi, di ba, hindi tayo pumasok sa semifinals dito sa Miss Grand. Talagang, alam mo, yung broken heart tayo. Pero, dito sa Miss International, in fairness naman, pasok tayo sa banga, di ba? So yon, ang galing-galing ni Nicole. Grabe yung mga pinakita niya dito. Sobrang natuwa ako kasi talagang pinag-aralan niya lahat at pinaghandaan niya ng bonggang-bongga. Yung nakos niya, sobrang panalo. Pagkatapos yung kanyang evening gown, ay nako, winner. Tapos yung styling niya, winner din. So yon. So, sobrang exciting yung mga bawat eksena kasi katulad nung top 15, di ba? Medyo late siya tinawag. Kala ko hindi na naman tatawagin. But, ang swerte natin kasi pumasok tayo sa top 15. Ayun din yung narating ni Hannah Arnold nung nakaraang taon. So, parang feeling ko, sabi ko, hala, na-achieve niya na yung narating ni Hannah Arnold. Tapos, ang grabe yung eksena kasi, syempre, labanan, ang dami pong magaganda. Gusto ko doon si Dominican Republic talaga. Si Venezuela, to be honest, na catchy na siya ng mata ko nung una pa lang. Tapos sabi ko, hala, ang ganda ni Venezuela. Tapos, si Colombia talaga, di ba, from the beginning naman sa mga photos na nakikita natin, panalo talaga yung itsura ni Colombia. Tapos si Dominican Republic, gusto ko siya. Syempre na-surprise ako, lumalabas si Thailand ha. So yon. So naloka ako sa El Tocuyo kay Indonesia. So si Indonesia na El Tocuyo ng bonggang-bongga. Paano naman kasi, feeling ko nainggit siya sa mga nainggit siya sa mga Asian na nakapasok kasi ando doon si Malaysia, ando doon si Thailand, ando doon si Philippines, ando doon si Vietnam, tapos kinabog pa siya ni Hong Kong. So parang feeling niya siguro siya dapat yon, o di ba, na El Tocuyo. So yon, nawindang ako sa kanya. At tapos ito pa, parang feeling ko nag-walk out siya kasi yung nagbibigay ng tumatawag ng special award kasi siya yung best in national, evening gown. Aba, special mention, hindi lumalabas. Naloka ako, ayaw lumabas. Tapos sabi ko, hala, bitter lang nun dating. So yun yung napansin ko lang kay Indonesia. Parang feeling ko nag-walkout siya at umiyak siya dun sa backstage. So ako naman parang naisip ko lang to. Pero gaba. Sabi ko, ay nako. Kasi ang dating sa akin, sa Miss Grand kasi lagi silang bida. Lagi silang eksena, lagi silang pasok sa banga. Pagkatapos dito sa tawag dito na thank you girls sila. So yon. So paminsan-minsan naman maranasan din nila kasi sobrang naranasan natin kagabi. For sure tuwa-tuwa ang mga Indonesian. Tapos ayun, so sobrang umiyak yata siya. Tapos ayaw niya lumabas nung tinatawag siya ng special award, di ba? So doon na paghahalata na attitude lang ang lola mo. And then, ayun. So, syempre, pagdating sa 15, medyo kabado ako dyan kasi sabi ko, hala, nakakatakot. Kasi di ba parang, ay nako, good luck talaga sa atin.
So yun, ang hirap, from 15, 7 lang yung pipiliin. Eh, di ba doon nalaglag si Hannah Arnold noon last year na nagreklamo tayo kasi ang nagpalaglag sa kanya talaga performance niya. Kasi nga di ba yung performance ni Hannah Arnold malamya. Kaya siguro tinanggal na yung swimsuit competition kasi nakakaligwak sa mga kandidata. Pero in fairness ha, maganda din yung pinakita nilang video kanina na naka-swimsuit yung mga girls. Hindi man parang naglakad sa stage na isa-isa kasi wasting time din yun. Ako gusto ko yung format na gano'n, yung pinakita pa rin nila na nagsuswimsuit yung mga girls more than doon sa wala kang ipinakita, di ba? So, bongga pa din yun kasi naglaban-laban pa rin sila by swimsuit round. So, ako happy ako doon. Oo. Yung, gusto ko lang yung ganun tema. Pero ang dami lang eksena doon sa evening gown kasi tinatawag sila isa-isa is 70. Oh, di ba? So, syempre, pagdating sa top 7, ayun talaga, medyo kinabahan ako doon. Kaya grabe yung sigaw ko doon. Kasi syempre, tawag dito, in fairness, di ba? Sa maraming nagsasabi, nasabing gano'n, sana daw title. Sabi ko, wag na kayong magreklamo. Kasi ako talaga, to be honest, kahit fourth runner-up, kasi kanina yung announcement, sabi ko sana tawagin na si Philippines. Ayoko na siya maiwan doon. Kahit fourth runner-up, okay na sa akin yun. Tawagin nyo na si Philippines. Kasi pag pinatagal pa natin yun, alam mo, pag naiwan pa siya doon, baka hindi pa siya ang matawag. Imagine mo kung nandun sa Venezuela, saka siya, tapos si Thailand. O, tinawag nila si Mexico for third runner-up. O, di ba? Eh, di naiwan tayo ng bonggang-bongga na parang wala lang din ang nangyari. Kaya ang sabi ko, okay na yan. Kasi parang nalagpasan niya yung katulad kay, di ba? Kanino ba to? Yung kasabay ni si Patch Magtanong, yon nalagpasan niya. Kasi gano'n yung nangyari kay Patch Magtanong, naiwan sila doon. Tapos pinagpilian na maging Miss International. Tapos ang tinawag ay Thailand. Sabi ko nga kanina, naku mukhang Thailand pa niya tatawagin. Kaya ako, happy na ako doon na nag-third runner-up siya. Yung tinawag siya. Pero siguro kung hihirit pa ako, sabi ko baka first runner-up pa, ganon. Kasi ang akin kasi, sa totoo lang, blessed na ako after na nangyari kagahapon. Yung pumasok siya sa top 7, sobrang sayang-saya na ako noon. Yung pumasok siya sa top 15, ang happy ko na yon. Bonus na sa akin yung nag-third runner-up siya dito. Kasi parang feeling ko sa sobrang dami na magaganda. But magaling kasi ang Nicole Bermeo, kaya nakapasok siya hanggang sa top 5. So, yon. So, kung kaya niya pa ng higher placement, eh di bongga. Pero ako wala na akong complain doon. Thanks God na to everything. So doon naman sa nagsasabi dapat daw Miss International. Ako may sagot ako dyan. Parang feeling ko kasi si Nicole, hindi siya pang Miss International talaga. Sa totoo lang. Ang fierce kasi ng mata. Ang maganda lang kay Nicole, lagi siyang naka-smile. Sa totoo lang, yung smile niya very, authentic. Yung alam mo yun, yung parang, yung ngiti niya, galing sa puso. Tapos, masaya lang siya. Parang masaya lang siya doon sa pageant. Pero kung sasabihin mo, pang Miss International ba talaga siya? Parang feeling ko hindi. Una, parang maliit. Tapos, pangalawa, parang bilugan. Tapos, ayun, yung face niya, very fierce yung mga mata niya, hindi maamo. Ang pang Miss International for running talaga, I think dito si Colombia saka si Venezuela. Sila yung nakikita ko, silang dalawa. Pero, sila dalawan talaga yung parang naglalaban. Si Thailand nga, pwede pa pero pagdating dito sa parang feeling ko runners up, running talaga dyan sa runners up si Nicole Bermeo. Parang feeling ko pwede siya mag first runner up, second runner up, pero ayun na yung pinakamalayong mararating niya dyan. Parang ang pinagpipilian talaga nila dyan si Colombia o kaya si Venezuela from the beginning pa lang. Na obvious naman yung mga, sila Mexico, parang sila yung mga pinagpipilian kasi matatangkad tapos sobrang payat. Yung alam mo yung very Miss International yung dating. Ayun. Hindi kasi katulad si Nicole na katulad ni Kylie Versosa na maliit yung mukha, na ang ang balingkinitan, yung ganon. Hindi medyo chubby-chubby konti itong, may laman kasi ito kasi si Nicole Bermeo. So, parang feeling ko, runners up talaga yung pupuntahan niya dyan. So, sabi ko nga, okay na ako doon at hindi na ako magko-complain doon. Better luck next time na lang sa mga susunod na panahon, di ba? So, basta ako,
panalo na tayo dyan. So, yon. So, wag na kayong mag-complain, wag na kayong magreklamo. Sa na-experience natin yesterday, talaga naman maluloka ka naman ng bonggong-bongga. Kaya sabi ko, okay na ako, kaysa naman sa wala, wag na tayo umarte, di ba? So, yon. So, congratulations kay Nicole. At talagang makikita mo sa kanya na marunong talaga siya pagdating sa entablado, no? Alam niya yung gagawin niyang atake. Alam niya kung paano maglalaro sa competition. Kaya sabi ko, winner. So, yon. So, ako, no complain. Basta happy ako. So, feeling ko naman, nag-level up talaga ang Pilipinas ngayong taon na to pagdating dito sa Miss International. At ganun din yung Miss International. At bawing-bawi tayo yesterday. Di ba? So, yon. So, ako, wala na ako mako-comment, just grateful and thanks God talaga. And thanks to Nicole sa hirap, sa sakripisyong ginawa niya. So ako, okay na ako doon sa placement na nakuha niya. Congratulations, Philippines. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Ano naman ang kwento ninyo dyan? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel na Samsam TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to subscribe my channel. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you later! Thank you guys!